Isang bagong yugto na naman ba ito sa pagpapalakas ng Philippine Coast Guard? Dalawang dating patrol boat ng United States Coast Guard ang pormal nang tinanggap ng Pilipinas sa Baltimore, Maryland noong 20 ng Agosto, 2026. Ngunit higit pa sa dalawang barko ang maaaring nakatago sa balitang ito. Dahil ayon sa impormasyong ating natanggap, may kahilingan na para sa ilan pang Marine Protector Class cutters, at posibleng maaprubahan ng Estados Unidos sa fiscal year 2027 at sa mga susunod pang taon. Kung mangyayari ito, maaaring hindi lang dalawang bagong pangalan ang madagdag sa Coast Guard, kundi isang mas malaking pagbabago sa kakayahan nitong magpatrolya sa ating malawak na karagatan. Ang dalawang sasakyang dagat ay ang dating USCGC Marlin at USCGC Bluefin. Kapag tuluyan ang isinailalim sa serbisyo ng Philippine Coast Guard, tatawagin silang BRP Pag-asa na may hull number FPB-2701, at BRP Patag na may hull number FPB-2702. Ang kanilang pormal na pagtanggap ay mahalaga dahil inilalapit nito ang dalawang barko sa aktwal na operasyon ng Pilipinas, matapos ang proseso ng pagsasanay at paghahanda ng mga tauhan. Hindi ito mga bagong gawang barko, pero hindi ibig sabihin na wala na silang halaga. Ang Marine Protector Class ay isang uri ng coastal patrol boat na idinisenyo para sa maraming misyon. Kabilang dito ang search and rescue, pagpapatupad ng batas sa dagat, fisheries enforcement, interdiction, at seguridad sa mga daungan at baybaying lugar. May kakayahan itong maglunsad at magbalik ng maliit na bangka mula sa hulihan habang nasa operasyon, bagay na mahalaga sa boarding, rescue, at iba pang gawain. Sa madaling salita, may mga sitwasyon kung saan mas praktikal ang mas maliit, mas mabilis, at mas madaling i-deploy na patrol boat. Halimbawa, kung may ulat tungkol sa kaina-hinalang sasakyang dagat, illegal fishing, maritime accident, o nangangailangan ng agarang search and rescue, mas kapaki-pakinabang ang isang patrol boat na kayang makarating agad sa lugar kaysa hintayin ang mas malaking cutter. At dito nagiging mahalaga ang pagdating ng Pag-asa at Patag. Ang Pilipinas ay may napakalawak na maritime domain na kailangang bantayan. Hindi sapat na magkaroon lamang ng malalaking barko para sa high-end missions. Kailangan din ng maraming maliliit at mabilis na unit na maaaring ipamahagi sa iba't ibang himpilan. May isa pang mahalagang punto. Ang dalawang barkong ito ay bahagi ng mas malawak na direksyon ng tulong at kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa mga nakaraang taon, lumawak ang suporta ng Washington sa Philippine Maritime Forces, kabilang ang pagbibigay ng kagamitan, pagsasanay, at mga sasakyang dagat. Ang Marine Protector Class ay isa sa mga praktikal na paraan upang mapalakas ang presensya ng Coast Guard nang hindi kailangang bumili agad ng lahat ng unit mula sa simula. Pero ang pinakakawili-wiling bahagi ng kasalukuyang balita ay hindi ang dalawang barko. Ito ay ang posibilidad ng karagdagan pang Marine Protector Class cutters. Kung ang kahilingang ito ay maaprubahan para sa fiscal year 2027 at higit pa, maaaring magkaroon ng Pilipinas ng pagkakataong bumuo ng mas malaking grupo ng magkakatulad na patrol boats. At kapag magkakatulad ang disenyo, mas madali ang training, maintenance, spare parts management, at operational planning kumpara sa pagkakaroon ng maraming magkakaibang uri ng sasakyang dagat. Mahalaga ito dahil ang tunay na sukatan ng maritime capability ay kung ilan ang aktwal na maaaring gamitin, gaano kadalas silang makapagpatrolya, at gaano kabilis mapapalitan ng isang unit kapag sumailalim sa maintenance. Kapag mas maraming patrol boats ang available, mas madali para sa Coast Guard na magkaroon ng rotation. Habang may isang unit na nagpapahinga o inaayos, may iba pang maaaring manatili sa dagat. May malinaw ding benepisyo ito sa search and rescue. Sa isang bansang binubuo ng libu-libong isla, maaaring mangyari ang maritime emergency kahit saan. Ang bilis ng pagtugon ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng matagumpay na pagsagip at trahedya. Kaya kahit hindi ito isang barkong pandigma, may malaking papel ang ganitong uri ng patrol boat sa pambansang seguridad at kaligtasan sa dagat. Sa usapin naman ng maritime law enforcement, maaari ring maging mahalaga ang dagdag na mga unit. Mas maraming patrol boat ang nangangahulugan ng mas maraming pagkakataon para sa regular na pag-iikot, pag-inspeksyon, at pagtugon sa mga insidente. Maaari itong gamitin laban sa illegal fishing, smuggling, at iba pang paglabag sa batas pandagat. At dahil Coast Guard ang pangunahing gumagamit,
mas malinaw ang kanilang papel bilang law enforcement at maritime safety force kaysa sa isang conventional naval combatant. Gayunman, kailangang maging realistiko tayo. Hindi sapat ang pagtanggap sa barko. Kailangan itong suportahan ng training, fuel, spare parts, maintenance facilities, communication equipment, at sapat na tauhan. Kung darating ang karagdagan pang marine protector cutters ngunit kulang ang budget para sa operasyon at maintenance, maaaring hindi rin makuha ang buong potensyal ng mga ito. Kaya ang susunod na dapat bantayan ay kung magkakaroon ng opisyal na pag-aproba ng Estados Unidos sa karagdagang kahilingan. Sa ngayon, ang impormasyong mayroon tayo tungkol sa posibleng dagdag na mga unit ay dapat ituring bilang isang development na hinihintay pang makumpirma. Hindi pa ito nangangahulugan na automatikong darating ang mga barko. Dumadaan pa rin ang ganitong tulong sa proseso ng pag-aproba, availability ng mga sasakyang dagat, kondisyon ng mga ito, at iba pang kinakailangang paghahanda. Pero kung maaprubahan, magiging malaking dagdag ito sa operational reach ng Philippine Coast Guard. Isipin natin ang isang Coast Guard na may mas maraming patrol boats na maaaring ilagay sa Luzon, Visayas, at Mindanao, habang ang mas malalaking barko ay nakatuon sa mas malalayong misyon at mas mabibigat na responsibilidad. Mas magiging layered ang maritime presence ng bansa. Sa panahon ngayon, ang presensya sa dagat ay hindi lamang tungkol sa pagpapakita ng lakas. Tungkol ito sa kakayahang makita kung ano ang nangyayari, makarating agad sa isang insidente, at manatili sa isang lugar ng sapat na panahon. Ang maraming maliliit na patrol boat ay maaaring magsilbing mga mata at kamay ng Coast Guard sa mga baybayin at katubigan ng bansa. Kaya ang pagdating ng BRP Pag-asa at BRP Patag ay maaaring tingnan bilang simula, hindi pagtatapos. Dalawang barko sila, ngunit maaari silang maging unang bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng Coast Guard Fleet. At kung tama ang impormasyong may karagdagan pang Marine Protector Class cutters na hinihiling para sa fiscal year 2027 at mga susunod na taon, magiging mas interesante ang susunod na kabanata. Dahil ang tanong ay hindi na lamang kung makakatanggap ba ang Pilipinas ng dalawang patrol boat. Ang mas malaking tanong ay, ilan pa ang maaaring dumating, saan sila ilalagay, at paano nito mababago ang kakayahan ng Philippine Coast Guard na bantayan ang ating karagatan. Ang susunod na hakbang ay tiyaking ang bawat barko ay may sapat na tauhan, suporta, maintenance, at malinaw na operational mission. Sapagkat sa huli, hindi barko lamang ang nagpapalakas sa Coast Guard. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa kombinasyon ng barko, tauhan, pagsasanay, sustainment, at tuloy-tuloy na presensya sa dagat. At kung susundan ito ng panibagong pag-aproba mula sa Estados Unidos, maaaring ang dalawang barkong ito ang maging simula ng mas malaking pagbabago sa maritime patrol capability ng Pilipinas. Kaya abangan natin ang susunod na update, dahil maaaring mas marami pa ang kasunod ng Pag-asa at Patag. Kung nais ninyo ng mas malalim na pagsusuri sa mga hakbang ng Pilipinas sa pagpapalakas ng depensa, manatili dito sa channel. E-like, mag-subscribe, at i-on ang notification para sa susunod.